Amang banal na aming Diyos, tunay nga po na napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Patuloy po kami nagpupuri po sa inyo, O Diyos, sapagkat kayo po ang karapat-dapat na purihin, dakilain at sambahin sa amin po mga buhay, Lord. Salamat sa napakalaking oportunidad pong ito na kami po ay sama-sama po muli upang kayo po ay aming bigyan ng karangalan sa aming mga buhay, Lord. Hindi po ang aming mga sarili, Panginoon, kundi kayo, Diyos. Kayo ang aming sinasamba, kayo po ang aming nilalalhati, kayo po ang aming pinupuri, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, na ito po ay napakalaking oportunidad, napakalaking pribilehiyo, Panginoon, sa aming mga buhay habang kami po ay nabubuhay pa po dito sa mundo, na kami po ang aming mga buhay na ito ay buo po na aming patuloy na hinahandog po sa inyo, Panginoon, at patuloy po namin itong ipinagkakatiwala po sa inyo, sapagkat alam po namin, O Diyos, na kayo po ang Diyos na banal, Diyos na mapagkatiwalaan, Diyos na puno-puno po ng pag-ibig at kahabagan. Salamat po na marami din, Panginoon, sa mga biyaya, pagkapala niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasang eternal, maging po sa kaligtasang temporal dito po sa lupa ngayon, na amin pong patuloy po na nilalakaran po, Diyos. Marami pong salamat sapagkat tunay nga po, Panginoon, na kung wala po kayo sa aming mga buhay, Lord, maaari pong kami napapahamak na po, Panginoon. Subalit dahil po sa inyong biyaya, dahil po sa inyong pagkilos sa amin, Panginoon, dahil po sa inyong awat habag sa amin, O Diyos, kami po ngayon, Panginoon, ay namumuhay, Panginoong Diyos, ng ayon po sa inyong kalooban. Kami po ngayon namumuhay, Panginoon, na may kagalakan, Panginoong Diyos, na may malaking pag-asa po sa inyo, O Lord God. Salamat po na marami at nawa, Panginoong Diyos, sa amin pong pagsamba ngayong umaga, sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita. Nawa, mas lalo po kaming pagkaluban, Panginoon, ng malawak na pag-unawa, O Diyos, sa pagkakilala po sa inyo, sa Bibliang kaparaanan, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, kami po ay inyong palalimin pa, Panginoon, sa pagkaintindi at pagkaunawa ng inyong mga aral, O Lord God. Kami po nawa, patuloy niyo po nawa palaguin, Panginoon, ang aming pananampalataya po sa inyo, Diyos. At nawa, Panginoon Lord, ay marami po kami matutunan, at ang amin po mga matutunan po ito ay amin po itong maisa pamumuhay sa araw-araw po namin buhay, Lord. Salamat po na marami sapagkat kayo po ang aming gabay, kayo po ang aming patnubay. Salamat din po, Diyos, sa inyong mga salita na siyang patuloy po na nakukonvert po sa amin, patuloy po na nagtuturo sa amin, Panginoon, sa mga bagay na dapat po namin gawin upang hindi po kami maligaw, upang hindi po mapariwara ang aming mga buhay po, O Diyos. Salamat po na marami sa inyong mga katotohanan, O Lord God, at nawa, Panginoon, patuloy nga po nawa kayo ang siyang kumilos sa bawat isa, Lord, na sa araw na ito, Panginoon, kami po nawa ay patuloy niyo pong pagpalain sa inyo pong mga salita, O Lord God, at anuman po ang mga hadlang, mga balakid sa aming mga buhay, Lord. Nawa inyo po itong wasakin, durugin niyo po nawa ito sa inyong kapangyarihan in the name of Jesus, Lord. Salamat po na marami, O Lord God, at tunay nga po, Panginoon, na ang lahat po ito, Panginoon, na aming gagawin ngayong umaga ay pinagkatiwala namin po lamang sa inyo, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kalulatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Ngayon po ay po ng mga salita po ng Diyos. No? Kompleto po. Marami po tayong mga Bibles po dyan. Okay? Sa aklat po ng John, babasahin po natin ang John chapter 3, mga kapatid. Sa wikang banyaga po natin ito babasahin. Sa King James Version, sapagkat ito po yung pure text, no? Mga salita ng ating Panginoon Diyos na buhay. John chapter 3, verse 1 up to verse 21. No? Salitan po tayo sa pagbabasa ng mga salita po ng Diyos. Okay? At lakasan
Taasan po natin yung ating boses sa pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon. Ulitin ko po, John chapter 3, verse 1 up to verse 21. Ako po ang mauna mga kapatid sa wikang banyaga. Verse 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. When you know wherefore that is resistance, and thou hearest the sound thereof, but against thyself whence it cometh, and whither it goeth, so is every one that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these be things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we don't know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man be lifted up. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he does not believe in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hath the light entered into light. This all together in verse 21. But he that knoweth truth come into the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at wala na salita, dahil lahat po ay kamusta po ba ang buhay-buhay natin? Pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen. Mukhang mahina yata, no? Lakasan natin pagkapala, no? Pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen. Pinagpala tayo kasi buhay pa lang natin. Pinagpala na, malakas tayo. Tama ba? Amen. Malakas tayo oh. Binigyan ni Lord po yun. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pong mahalagang paksa ngayong umaga. At may kinalaman po sa ating binasa po kanina sa John chapter 3, verse 16, mga kapatid, o verse 1 up to verse 21. Okay? So, bago po natin pag-aralan po ito, mga minamahal, ay nais ko pong ibigay po sa inyo ang mga conversation ng ating Panginoon Kristo at saka ni Nicodemus. Nicodemo, mga kapatid. Okay? At alam po natin na si Nicodemo ay isa po siyang pinuno ng mga Hudyo during that time, ruler of the Jews. Ito pong si Nicodemo, pagka kasi ikaw pinuno ng Hudyo, hindi yung biro yung iyong
time. Okay? At ang buhay mo ay talaga hong isang pinuno, isang pangulo, at ikaw po ang sinusunod ng mga tao, ng mga Hudyo during the time. Kaya ito pong si Nicodemo ay ano po siya, no? Interesado siya malaman yung mga tinuro ng ating Panginoon. Okay? Kaya, noong sila po ay nag-usap ng ating Panginoon, ay kanila pong kinalakay yung tinatawag po na born again. Di po ba, no? Kaya sabi dito sa John chapter 3 verse 3, sabi po ni Lord, malinaw po, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, mahal namin na Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, kami po ay dumudulog po muli sa trono po ng iyong biyaya upang kayo po ay aming pasalamatan, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, sapagkat kami po ay hinirang niyo po bago palikay sa libutan. At kami po ay inyong binigay kay Kristo upang tubusin. Kaya kami po ay tinubos ng aming Panginoon Kristo. At kami po ay inyong binago, Panginoon, binorn again. Binuhay kami ninyo, Panginoon, sa kalagayan naming patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Ito pong lahat, Panginoon, ay inyong ginawa, O Diyos. Kaya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, kayo po ang siyang author, kayo po ang siyang gumawa, kayo po ang siyang nagbigay sa amin, Panginoon. Salamat po na marami, sapagkat kung hindi po kami kabilang sa inyo pong pinili, Panginoon, maaari po kami mapahamak. Subalit dahil po sa inyong habag, sa inyong awa, sa inyong pagpili sa amin na walang kondisyon, Panginoon, kami po, Panginoon, ay naging mapalad sapagkat kami po ay tinubos ng Panginoon Kristo at kami po ay binorn again ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po na marami sa inyong kabutihan, Lord, sa inyong kadakilaan. Salamat sa inyong mga aral, Lord, na kung saan ito po ang nagpapatibay po sa amin, nagpapatatag po sa amin, upang kami po ay patuloy po na manatili po sa inyo, maglingkod po sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, kami pong lahat na narito, kasama po ng mga kapatid na nag-virtual worship, iba yung kalakasan po at kasiglahan ang ipagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapanatili, O Diyos, sa aming paglilingkod sa inyo hanggang po sa kami po ay nabubuhay pa sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na na kapag kami ay kasama na ninyo, Panginoon, doon sa langit, Lord God, ay wala na pong paghihirap, wala na pong pagtangis, Lord. Salamat po na marami sa inyong biyaya, sa inyong habag, sa inyong awa sa amin, Panginoon, na kami po ay naging anak niyo po at kami po, Panginoon, ay inyo pong binigyan ng kaligtasan at buhay na wala hanggan, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na kami po bilang tao, wala po kaming nasa posisyon na kung saan
Wala po kaming kakayanan, Panginoon, na iligtas namin ang aming mga sarili, kundi kayo lamang po, Diyos. At nawa, Panginoon, patuloy niyo po nawa kami patatagin sa aming pananampalataya. Nawa, ipaunawa niyo po sa bawat isa, O Lord God, ang inyo pong tunay na doktrina, Panginoon, tungkol po sa kaligtasan, tungkol po sa doctrine of grace, O Lord God, na dapat po namin ma-acknowledge, Lord, at makita, Panginoon, ang inyong biyaya na sumasagana po sa amin, Lord. Tunay nga po na ang biyaya niyo po ay masagana, Panginoon. Yun po ang inyong sinabi sa inyong salita, Lord. Kaya, dapat namin po itong paniniwalaan. Dapat po namin itong paghawakan, Lord, sa aming paglilingkod nito. Maraming po salamat, Lord God, at nawa, kami pong lahat ay inyo pong iingatan sa araw-araw po namin buhay. Saan man kami pumaroon, Panginoon, nawa, gabayan niyo po nawa kaming lahat. Iingatan, proteksyonan, Panginoon. Nawa, iligtas mo kaming lahat. Sa anumang nangyaring tagutom po ngayon, iligtas niyo po nawa kami sa mga nangyayari po sa mundong ito, sa paligid, at na batin niyo po, Panginoon, na napakaraming mga nangyayari po, Diyos, sa mundong ito, Panginoon, na dapat po kami maligtas sa mga bagay na ito. Salamat po na marami at nawa, patuloy niyo rin po kaming pagpalain sa aming mga buhay. Pagpalaan niyo po nawa ang bawat negosyo, bawat anak buhay. Pagpalaan niyo po nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin, O Lord God, mga kabuhayan na pinagkaloob po sa amin. Nawa, O Diyos, ay pagpalaan niyo po nawa, O Lord God. At wala naman pong ibang magpala po sa amin, Panginoon, kundi kayo lamang, O Diyos. At kayo po ang siyang source, Panginoon, ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Salamat po sa pagkapalang espiritual. Salamat sa mga blessings niyo po, Lord God. Yung spiritual blessings niyo po, Lord God, na amin pong pinag-aralan po ngayon. Salamat po sa inyong pagbigay sa amin ng kaunawaan. At ganyan po, Panginoon, pamunahan niyo rin po nawa ang mga kapatid na hindi namin na nakasama. Kaya po nawa ang siyang patuloy na manguna sa kanila at kumilos at magpala sa kanila, Panginoon. Ganyan po, Diyos, sa mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, bigyan niyo rin po nawa sila ng kagalingan po, Lord God. At kung meron na sa aming may sakit espiritual, nawa, bigyan niyo rin po siya ng kagalingan, O Diyos. At ganyan po, Panginoon, nawa, patuloy po kami lahat sama-sama, magkaisa, Panginoon, sa isang doktrina, isang espiritu, isang pananampalataya, isang paglilingkod sa inyo, Panginoon. At nawa, O Lord God, patuloy niyo po nawa, payabungin, O Diyos, ang aming pananampalataya po sa inyo. Salamat po, Lord God, at ganyan po, dadalahin po namin sa inyo ang mga gawain sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Kayo po nawa ang siyang manguna, at ito po nawa ay maging maayos po at maging matagumpay, Panginoon. Ilusin niyo rin po nawa ang lahat ng mga kapatid, Panginoong Diyos, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Ganyan po, Panginoon, sa amin po mga mahal sa buhay, sa mga malalayong lugar, sa iba't ibang lugar, Panginoon. Sila din po nawa inyong ingatan, Lord. Gabayan, proteksyonan, Panginoon. At nawa, sila din po, Diyos, nawa ay patuloy niyo po ang pagpalain, Lord. Salamat po na marami, maging po sa aming mga kapitbahay. Kayo din po nawa ang siyang mamuna sa kanila. Kayo po nawa ang siyang kumilos. At ganyan po sa mga kapatid na patuloy po na sumusuporta, Panginoon, sa inyong gawain, Lord God. Ay patuloy niyo po nawa silang pagpalain, Panginoon. At ang mga kaloob na ito, Panginoong Diyos, na amin pong ibigay po para sa inyong gawain, na ito po ay walang sapilitan, at ito po ay bukas sa aming mga puso, sapagkat ito pong nais niyo po, Panginoon. Nawa ito po inyong basbasan ng Diyos, at
Batid niyo po na ito po'y magagamit sa inyong gawain po, Lord God. Salamat po na marami at salamat din po Diyos sa mga kapatid na inyong pong patuloy na kinikilos, Lord, na kung saan Panginoon ay magbigay ng mga bagay na para po sa inyong church, Lord God. Salamat po sa kanilang mga buhay, Lord. Patuloy niyo din po nawa sila pagpalain, Panginoon. Salamat po. Tunay nga po, Diyos, na napakabuti niyo po, Lord. At tunay nga po, Panginoon, sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kalatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. God bless you all.